Merry Christmas po sa inyo. At magandang gabi rin po sa inyo lahat. Ayan. Amen. Gising pa po ba tayo? Ako medyo gising kasi nakatulog po ako kanina lang. Kasi morning, we were here kaninang umaga. And I was able to rest for a while. Nag-recharge ako, bumalik po. Traffic ngayon. Na-experience yung po ba yung traffic? No? Grabe traffic. Especially pagdadaan tayo sa mga malls. Tama? No? Amen. So, ngayon po ay yung ating Christmas message. Ang topic ko po ay Brother Ambo. Christmas without blank. Limang blank yan. Christmas without blank. Yan. Binawasa ko na. Jesu lang yun. Jesu. Inano ko na. So, Christmas without Jesus. Yan po yan. Medyo ginawa lang nating controversial na konti. Pero yan po. Christmas without blank. Tama, di ba? Okay. Tayo po natin ito kayo. Buksan po natin ang ating Biblia kung meron po tayo sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7, of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Almighty will accomplish this. Let's bow down our heads. Father, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for gathering us here today. We worship you. We welcome you, Holy Spirit. We would like to offer you, Lord God, our hearts, our minds today as we listen to your word. We thank you, Lord. Let your name be worshipped. Let the name of Jesus be lifted high. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Pag Christmas po, normally, dalawang bagay po ang nangyayari sa atin. Kaninang umaga po we discussed briefly with our Pastor Alfred. Sabi niya, pag Pasko, iba't ibang nangyayari. It is either we feel the pleasure of Christmas or we feel the pressure of Christmas. Tama. Not everyone is happy. Tama. Kapag dumarating yung Christmas. Tama po ba? Para mas marami pa nga yata yung nagugupi, nalulugmok, nalulungkot. Dahil may mga sarili po silang dahilan. At gusto po natin ipakita bakit po ang karamihan po ay nalulungkot samantalang ang karamihan at meron namang sector of the society which actually feel glad, no? They feel the joy of Christmas. Siyempre, that is basically conditional, no? But the main thing is, kapag alam po natin kung ano po katayuan po natin sa Diyos, we are happy and we're glad, and the joy comes from within. Amen? Amen? Amen. So, unahin po natin muna yung bakit ba ganun? Bakit parang malungkot ang Christmas ng karamihan? Unahin po natin sa simbolo ng mga Christmas. Yan. Symbols of or origins ng... Unahin po natin yung Christmas tree. Yan. Yung Christmas tree po, ito po ay... ang pinag-umpisahan po niyan ay
Ayan po, basahin na lang po natin. The Christmas tree recapitulates the idea of tree worship. Gilded nuts and balls symbolizing the sun. All the festivities of Ethan, meaning the pagan, winter solstice have been absorbed into the Christmas day. The tree worship that symbolizes fertility and good harvest. Okay. So, pag dumarating po ang Christmas, lagi may Christmas tree. Tama? Pero yung Christmas tree po pala, ang origin po pala nito is a worship of pagan worship. Amen? Ang inumpisahan po niyan, yung sa Old Testament, yung Asherah poles, tree po ang sinasamba nila. Kasama po si Saturnalia. Si Saturnalia is a fire god, pagan god, na nagbibigay daw po ng harvest, ng good harvest sa mga nananampalataya sa kanya. So, isa siyang equipment to worship a pagan god. Amen? So, yan po yung Christmas tree. Amen? Background lang po, pero mamaya po, titignan natin bakit may Christmas tree tayo. Babalansin naman natin yan, kasi baka sabihin na naman agad, anti-Christmas ako. Ayo, Christmas tree agad. No? So, meron pa tayo susunod. Brother Rambo. Ayan. Ito muna, sa Mark 7, chapter 7, verse 8. Tingnan natin. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. So, alam ko, palagay ko, lahat po tayo guilty diyan. Nagkakabit tayo ng decoration, special Christmas tree. Hindi naman natin alam bakit natin kinakabit yan. Ha? Tama? Lahat naman tayo gano'n. Lahat naman, ano sasabihin ng matatanda sa atin? Basta sundin mo na lang yan. Tinuro yan ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lola, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lola. Basta sundin mo na lang. Amen? So, kaya ho, tingnan lang po natin, bakit ho may kasamang kalungkutan po yung, o grief po, yung Christmas sa ibang mga tao. Pangalawa po. Ito, sikat na sikat ito. Yan, nasa kaliwa. Kilala niyo po yan? Santa Claus. Yan, no? Si Santa Claus po, so he needs no introduction. Tama, kilala natin siya eh. Pero alam naman natin na wala siyang kaugnayan sa Christianity. Tama? Except for Catholicism. Diba? Sa Catholicism yata, he was actually known as a saint. Ang saint naman sa atin, sa Biblia po naman hindi naman kailangang i-beatify. Yun ba yung tawag doon? I-beatify sa Vatican para tawagin saint. Di ba? Kasi ang nakakapagpabanal po sa tao, hindi yung ginawa niya, kundi yung ginawa ni Jesus para sa kanya. At tinanggap po natin yun. At yun po ang nagpapabanal po sa atin. Siyempre, ang kasunod po niya, yung paglakad mo rin ng may kabanalan sa Panginoon. Di ba? Tama. Okay. Yung kanan, kilala niyo po yan? Sino nakakakilala dyan? Si Witch yan, pero may pangalan po yan. Tama po. Hindi po yan si Harry Potter kasi babae yan. Okay. Yan po ay napag-aralan ko kay Celebrity Bluff. No. Sino nanonood na Celebrity Bluff? May pati nyo na alam yan. Hindi nyo napanood. Nakatulog kasi gabing-gabi na yan. Celebrity Bluff po kasi eto pong si Befana. Si Befana po yan. Yan po ay Santa Claus. Santa Claus po siya. Nino? Ng mga Italiano. Siya po ay Santa Claus talaga. Kasi babae. Ito dapat si Santo. Santo Claus. Ito po Santa Claus ng mga Italians. No, grabe po, no? Witch! Ang Santa Claus nila babae, witch. Pero, kino-coordinate ko, isinasama po nila yan sa Christianity. Diba? Ang Italian, by the way, nandyan po ang Vatican. Ang Vatican po ay nasa Rome or Italy. So yan po,
Yan po si Befana. Next slide, please. Si Mistletoe. Yan, si Mistletoe. Kira niyo po yan? Hindi natin masyadong ginagamit dito sa atin, no? Pero yan normally nasa mga winter countries. Si Mistletoe po is a parasitic plant. Ang parasitic plant, ibig po sabihin niyan, yung wala po siyang sariling buhay. Kumukuha lang po siya ng buhay sa another plant o sa another tree. Yan. Ang isang example po ng parasitic plant ay yung orchids, di ba? Yung orchids, yung wild orchids, parang bigla na lang siya tutubo sa isang puno. Tapos may magandang bulaklak. Ito po, hindi maganda ang bulaklak niya. Parang pugad siya. Pag sinearch po siya sa internet, parang siyang yung nest na gulo-gulo. Nagtataka nga ako bakit naging symbol siya ng Christmas. Dahil isa pala siya doon sa kasama siya sa worship of the tree ng mga druids. Yung mga Celtic druids. Sila po yung nagpaumpisa ng may human sacrifice pag may tree worship. So medyo mabigat na, may human sacrifice na siya. Amen. So yan po yung some of the three items that symbolizes Christmas. Di ba? Hindi ba parang nakakagulat-gulat din, di po ba? Na yung simbolismo ng Christianity o Christmas ng Christmas ay may pagan infusion ng pagan, which is actually yung isang punto po ng Roman Catholicism ay may infusion po ng Christianity at saka pagan religion. May mga Roman gods po. Mamaya titingnan pa rin po natin. Next slide please. Yan, yung nativity. Ito, kilala. Sa Tagalog yan ang tawag po diyan, si Auntie Belen. Yan, si Auntie Belen po ay tsahin ko. Belen po yan. Ang Belen po ay nandyan po si Jesus, yung baby, si Joseph, Mary, and the three wise men. Next slide nga, brother po. Kasi po, yung nativity po kasi parang nagbibigay siya ng wrong impression. Kasi po, yung Godhead po, lumalabas sa Roman world, at saka sa Greece, yung Godhead daw po kailangan may nanay, may tatay, at saka may anak. So yun yung pinipicture out ng nativity. Dapat supposed to be, ang nativity, ewan ko lang, pero dapat kasi ang star dyan, di ba, Jesus Christ alone. Pero sinasama yung buong family. So, parang ang picture out ng isang Diyos, kailangan ang anak may nanay at tatay. Parang nababaloktot po yung katotohanan na ang Panginoong Yesus po ay hindi galing sa physical na anyo ng tao. Tama? Siya po yung Trinitarian po tayo. So, siya po yung hindi gawa ng tao. Although siya po ay conceived through Mary, siya po ay galing po din. Amen. So, nalinaw po, no? So, yun po, para po bang lumalabas na kailangan kumpleto po yung pamilya para magkaroon ng isang buong Diyos. Amen? Next slide, please. Ayan. Sa survey sa Amerika, sabi dyan, a survey recently asked Americans the first things come to mind when they talk about Christmas, according to Christianity Daily. Ang sabi nila, naalala po nila pag Pasko na kapag may Christmas songs at saka Christmas cards. Tama? When 33% said Christmas songs and cards are the remembrances of Christmas, then people become self-centered, sentimental, and ultimately become depressed. Ayan o, miss kita, Christmas. Di ba pag Pasko, parang nalulungkot ka, parang kulang yung Christmas pag wala kang mahal sa buhay, no? Parang pag wala kang love life, no? Di ba? Parang malungkot ang buhay. Totoo ba yun? Yun po yung binibigay ng Pasko sa ibang tao. Amen? Nalulungkot po sila kasi
Yun po eh, kailangan may katuwang ka sa buhay para maging masaya. Tama? So yun po yung isa sa mga binibigay ng Pasko. At ito po yung mga Amerikano, supposed to be nasa kanila po, sila po ang nagpakilala ng true biblical Christianity sa Pilipinas. Ng mga Amerikano. Next slide please. Yan. Ito naman. 22% said Santa and presents. Presents. Presents means gifts. Na. So pagka malapit na raw po ang Christmas, naalala na pagpa-Christmas na, pag nakikita nila Santa Claus, tsaka si Befana. So Befana at tsaka gifts. When 22% said Santa and presents are remembrances of Christmas, then people become commercialized, they become materialistic, they become frustrated. Bakit? Kasi hindi nila makuha yung gusto nila during Christmas eh. Kasi para bang kulang ang Pasko kapag wala ka nito. Tama? Nung bata tayo, aminin natin, gusto natin ng baril-barilan, di ba, Pastor? Pastor Ryan, Pastor Alfred, di ba? Si Pastor Alfred, di ba yata, no? Si Pastor Ryan, gusto niya, ako noon, gigising ang umaga. Talagang kailangan, meron ako yung yung wild, panahon namin, Wild West eh. Yung pag tinarin kong gano'n eh, may pulbura, no? Hindi na yata yung ni Brother Ryan. Sino ba kailan ko dito? Si tatay ni Pastor Ryan, tsaka si tatay. Medyo matanda silang konti sa akin. Ng mga 20 years. Diba? So, ginagawa mong ganyan, may ipit ka kulay pula, no? Tapos pag binaril mong gano'n, pang! Pumuputok talaga. Dito lang, So, gaya, yan. Ganyan po. People become frustrated. Na-stress na sila. Tapos, dahil nga dyan, iniisip nila, nauubusan sila ng pera kasi panay ang bili nila, no? Panay ang regalo nila. Sa 12 days of Christmas nga, daming regalo yan eh. Di ba? Yung mga songs and ilan yung 12 days of Christmas? Siyempre, di 12 kinds of gifts yun, di ba? So, ang dami. So, kapag yun, hindi nila nakuha, nawawala na sila ng pera, nalidepress pa sila. Amen. Okay, next slide please. So yung una, parang yung comfort of a loved one. Yung pangalawa, comfort of a material possession. Yung pangatlo, yan. When 21% said parties and gatherings are remembrances of Christmas, syempre, totoo naman po yan, di ba? Yung isa ka, narinig ko sa DCAS, paano po ba ako tatanggi sa Christmas party? Pang 35th Christmas party ka na, sabi niya. No, ngayon nangyayari pa lang gano'n, ano? Kasi sama siguro yung reunion, no? Batch nila, high school, college, kinder, pre. No, lahat siguro yun, pinagsama-sama. Mantakin yung 35th Christmas party niya na. Di ba? Sabi niya, gusto ko lang tumanggi. Pagod na ako. Ayan. Kaya people becomes tired, exhausted, empty ka eh. Dahil yung party ng mundo, siyempre masaya, puro yun eh, puro inuman. Pero after that, wala na. Di ba? So, yan. Lalabas din, empty ka na, wala ka pang pera, pagkatapos, dahil wala ka ng pera, depressed ka na ulit. Yan ang pinapakita po ng Christmas po sa pangkaraniwang tao. Yan po ang realidad ng buhay. Tama po si Pastor. Realidad ng buhay. Na ang Christmas po ay may kabilang mukha. Amen? May kabila siyang mukha. Hindi lahat ng dinudulot ng Christmas, kaligayahan agad. Tama? So, this is our opportunity rin po na ma-explain po natin din sa mga tao, mga kaibigan, kakilala natin, na yung Christianity at Christmas ay hindi yung Christmas na alam po nila. Amen. Next slide, please. Yan. Finally, pumasok si Jesus Christ. Ang mga syempre, after ng anong tawag nila? Thanksgiving. November yan, yung Thanksgiving. November po yan.
ang Thanksgiving po kasi, ngayon nga ang nare-remember, ang naalala na sa Thanksgiving Day ng Amerika, ano? Turkey, tama. Turkey na yung malaking, pag di wala raw turkey, sa dinner nila during Thanksgiving Day, hindi raw po Thanksgiving Day yun. Amen. Ordinary day lang po yun to hold a dinner. Tama? So, ngayon po, finally po, sa 100%, 17% po ang nagsasabi na pag-naalala po nilang Pasko dahil kay Jesus. Pagpapalapit na si Jesus mismo. Amen. Yan, sabi sa 1 Corinthians 10:31 sa Lexham English Bible, therefore, whether you eat, or you drink, or whatever you do all things for the glory of God. Yan. So, ibig sabihin, kahit anong gawin natin, Pasko, bagong taon, Pasko ng pagkabuhay, binyag ng tuta, pusa, lahat-lahat na, lahat po lagi, ang number one po sa ating buhay ay ang Panginoon. Amen. Yan po ang sinasabi. Next slide, please. Yan. Do we despise Christmas? Ayaw natin ang Christmas. Siyempre, hindi naman po. Are we anti-Christmas? Definitely not. Rather, we are promptly placing the Christ on Christmas. Kasi nga ngayon, no, sabi nga, yung minsan yung pagsulat na lang ng Christmas, Merry Xmas na lang, no? So, narinig nyo ng maraming beses yan. Pero nangyayari pa rin po yan. Sa FB, madalas na rin natin makita yung Xmas. Diba? Nawawala na talaga yung essence. Yung mismong si Kristo ang makita sa gitna ng Pasko. Amen. Among other things are distractions on honoring Jesus. Kaya nga nagpadala si Satan. Di ba? Nagpadala siya ng mga ganyan para maging busy tayo. Decorate tayo. Di ba? Ito yung tala nung nagpapakita ng di ba? Yung nag-guide doon sa wise men para maipakita o maituro nasa yung manger. Di ba? Di po ba? So, yan, hindi isa-isa po yan. Pero tinatanggal po yung Kristo, yung mismo Kristo sa Pasko. Naintindihan niyo po ako? Nilalagyan po ng ibang personalidad like Santa Claus, Befana. Nilalagyan po natin ng marami pa pong iba. No? Na mga ideas, symbols, and even songs, melodies, na wala po ang Panginoong Jesus doon. Amen. So basically, yan po ang sinasabi po natin. Next slide please. Yan. Ito po yung FB post ni Pastor Ed Lapis sa kanyang sa FB fan page niya. Kasi may nagtatanong, may isa raw Bible-based Christian na sinasabi na hindi raw dapat mag-Christmas tree. Kasi galing daw po yan sa pagan. Non-biblical belief daw po yan. Okay, so ito po yung pananaw niya. And I actually share this belief. Ewan ko lang po kayo, you can always test yung knowledge about the Bible. But ito po yung sabi niya, hindi basta ginamit sa masama ay hindi na dapat gamitin sa mabuti o sa morally neutral activities. Kasi lahat ng bagay sa mundo ay nagamit na sa masama. Tama? Kahit naman tayo, masama. Wala mong mabuti. Di ba? Ano pa kaya yung mga gamit ng mismo? Amen. Pag ganyan ang ginawang policy ng mga godly people, wala nang matitira na pwede nilang gamitin. Sila ang mauubusan ng tools or things to use. But the earth is the Lord's and everything in it. And God's people inherit the earth. So God's people should redeem everything. By the way, si Ed Lapis po, pinapromote niya po yung cultural redemption. Narinig niyo na yun? Cultural redemption. Lahat po ng gamit ng tribo, mula po sa itsura, lahat naman po, pagan, pagan worship, di po ba, mga araw. Lahat mga tambol, brother Eugene, di ba? Mga tambol nila, kakaiba, hindi ko nga alam tawag nun eh. Mga tambol nila para sombrero, di ba? May mga bukol-bukol sa ulo, di ba? Pero pag pinalo, may magandang tunog, di ba? Siya po yung in-incorporate niya po yung tribal background po ng mga Pilipino sa Christianity.
Amen? So, nakita ko po na ginagamit na po talaga to, no? At, ito po tayo. So, God's people should redeem everything tainted with and used by the world, reclaim such things, and use them for God's purposes. That way, God's people repossess creation and not seed, give up all to the world. So, ibig sabihin po, sinasabi lang po ni Pastor Red Lapi, siyempre, lahat naman ng bagay na ginagawa na sa hindi magandang pagkakataon. Diba? Pero pwedeng gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ano pong instrument, siguro. Di po ba? Amen? Parang malapit na akong matapos, ano? One slide na lang. Mabilis ko yata. Anyway, sige. Next. Ayan. Ito na po. Balik po tayo dun sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. He will be called Wonderful Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito po yung mga katangian ng Diyos na hindi nakikita ng mga tao at hindi nila alam yan. Kaya po, magulo po, kapag ka sila po nagkakaroon ng problema, kahit nga minsan Christians na, pag nagkaroon ng problema, nahihirapan po tayong makiugnay sa Diyos dahil hindi po natin alam din talaga yung salita ng Diyos. Amen? Lalo pa po yung hindi nagbabasa ng Biblia o hindi nag-aaral ng Biblia. So ito po yung mga katangian niya na kinakailangan po natin. Kaya nga po sinabi, binigyan tayo ng anak. No? For a child is born, to us a son is given, and the government shall be on his shoulders. Actually, alam niyo po, itong Isaiah was given ahead of Jesus. Prophesied po ito ahead of Jesus. Old Testament po ito eh. Di po ba si Jesus came New Testament na, siyempre. No? So ito po ay dumating nung panahon po na wala pa pong Jesus. Kaya nagtatanong nga sila, si Jesus na ba talaga yung magre-redeem sa atin? Ang alam po kasi ng mga Israelites, ang redemption po is physically pa rin. Kasi they are under captive pa rin during the time na may prophecy. So ina-expect po nila, magtatayo po ng bagong David, ng Davidic throne, na magpapalaya po sa kanila against their rulers, current rulers. Yun po ang history po niya. Kaya nakikita po nila na eto ba, si Jesus ba talaga yung papalaya? Kaya hindi sila makapaniwala during Jesus' time. Kasi si Jesus hindi siya politician. Diba? Iba yung pinapanggit pala ng Biblia, ibang liberation, ibang freedom. Spiritual pala siya. Amen? Yung bandage natin sa sin, ang unang tinake out, amen, ang dinil, pati na rin po yung mga ibang bagay na namumroblema po tayong tunay. Amen? Kaya yung Pasko po, kapag nakikita po natin yung Pasko at ang mga tao po ay ganito nagagahol, namumroblema sa kukuha ng panghanda, di ba? Marahil kulang din po ang ating pangunawa kung bakit po ba talaga may Pasko. Minsan nga, mismo si Jesus Christ, may mga parties pero wala si Jesus Christ sa party. Amen. Napakaraming symbols about Christmas pero hindi po natin makita kung nandun ba talaga si Jesus Christ. Actually, napakahirap nga pong, hindi ko nga ho minsan maisip. Ewan ko lang po kayo. Kung paano po natin tunay na ilalagay si Jesus Christ sa Pasko. Kasi ang Pasko ay parang tradisyon. Amen? Alam niyo yung isang issue po sa Amerika, sa Ohio. American citizen po ako eh. Joke lang. Ito kasi yung madaling research yung mga sa aking research. Mas madali po akong makita ng mga sa ngayon, marami akong nakita sa internet about the Americans. Sa Ohio po, meron pong isang instance doon na yung isang solon po, yung isang congressman, pinagbawal po yung pagpe-pray sa mga schools na sino nakakalam naman. Yun.
Pinagbabawal po yun, pinagbabawal nila sa Ohio kasi kailangan daw may separation between church and state. So ayaw ng Ohio State na may kikilingang reliyon, no, sa kanilang mga public places, especially sa school. Okay. So dumating na po yung punto na nagkaroon po ng Belen po sa school na yun. Belen, nativity, meron po naglagay po sa. So ginawa po nung director po ng school, pinatanggal po yung Belen. Pinatanggal kasi hindi daw dapat may religion. Dapat daw separate ang, yun nga, hindi dapat makikialam po yung state doon sa, yung church doon sa state. Anyway, di ba? Pinapatanggal ngayon. So nagalit ngayon yung mga tao. Nagalit sila. Nagdemanda sila. Nagreklamo sila sa Supreme Court ng Ohio. Kasi may mga stages ng courts eh. So, pagdating ng courts, alam niyo po ba na binigyan ng pabor, yung decision mo binigyan ng pabor po yung mga tao. Kasi daw po, ang Christmas daw po talaga is tradition. Hindi daw po siya part ng Christianity. Which is actually correct. No? Pag titingnan po natin ang Biblia, si Herod lang po ang nasa Bible ang nagkaroon po ng celebration during his birthday. Di ba? At sumayaw. Sino po yung sumayaw? Si Herodias ba yun? Salve? Di ba si Herodias yun? Anyway, may isang babae sumayaw, kaya yung ulo ni Juan Bautista na ilagay dun sa harap na yun. Di ba? Yun lang yung on the record in the history na ang birth ho ng tao ay sineselebrate sa Bible. Naka-record sa Bible. Pero it doesn't mean po na hindi po natin dapat gawin yun. As much as so na ang nagbe-birth naman po dito sa atin ay ang Panginoong Jesus. So, we must give Him the due honor. Amen? So, yun po ang aking share po sa inyo, Pastor Alfred. Ito na po kayo. Sensya na po, parang napabilis yata ang aking Christmas message. Salamat po sa Panginoon.